basta may improvement. Hello. Will you come in? I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. 'Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silver place, tossing my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, and you always know that you make me smile. Please stay for a while now. Please take your time wherever you go. The rain is falling on my window pane. Narito na ang Alien Talk kasama si Tony Israel. Is it a plane? Is it a drone? Is it a UFO? Narito na ang Alien Talk kasama si Tony Israel. Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay 9 de Febrero 2019 and welcome sa episode number 24, year 2 ng Alien Talk. Ang Alien Talk ang natatanging programa dito sa Facebook Live dito sa Pilipinas na tumatalakay ng mga paksa patungkol sa UFO, mistisismo, aliens, bullshit, mga kataklismo, at mga bagay-bagay na hindi madalas pag-usapan sa mainstream media. At siyempre, ito ang inyong lingkod, Anton Israel, kasama ang aking sparring partner tuwing Sabado. Maliban na lang kung hindi ako available. Si Ed Neri, magandang gabi sa iyo, Ed. Magandang gabi, Tony. Magandang good all to everybody who is viewing this ngayon, bukas, at saka sa YouTube. Sa YouTube, oh. At siyempre, para tayong pinag-usap na pareho tayong nakadilaw. Oo. Puro ata tayo eh. Yan. Blue, my world is blue. Blue. Kasi, wala kang solo. Pareho tayong walang partner. Walang partner tayo ngayon, oh. Kaya, laging blue ang buhay ko. Ikaw naman temporary lang na yan eh. Ikaw ako eh. Sorry, meron ka na palang makikwan. Meron ka na pala. Wala pa. Temporary. Sa'yo. Sa akin. After a few days, balik na naman yun. At least maginawa ngayon ang pag-broadcast mo. Hindi ka na lumilingon sa likod. Hindi ka lilingon sa likod mo dyan. Okay. Bago tayo magsimula, atin mo nang batiin yung mga early tuners natin. O yun, first daw, si Tess Giango. Si Tess Giango, merong mga updates ito sa Wotin. Ed? Ano ba? May picture siya pinakita na ang daming pera na nakakalat dun sa tawag niyan, yard. Sa container yard. Container yard. Dito siguro sa Subic yun. May mga galers na nagtambak dyan. Ang dami pala. Okay, nandiyan din si Caspier Dotre. Si Adrian Diaz. Cold evening po. Saka si Adrian na yun. Andyan siyempre si Edwin. Edwin, good evening, Edwin. Nakabalik ka na ba? Si Emilio de la Torre. Kay Maria Rosa Silang ng Italy. Kay Andel Gina. At kay Alberto Landicho. Of course, yung sasalamatan natin. Lagi natin binabati noon. Ngayon di na.
ang Landicho family ng Batangas. Siyempre nandiyan si Joe Landicho, nandiyan si Ate Tempora, at si Kuya Lawrence Landicho. Tama, Ayan, nandiyan din si Gerard Ferreras. Pabati si Ranton. Of course, Gerard. My pleasure na batiin ka. Si Albert Landicho siguro busy ngayon sa kagagawa ng jingle ng mga komedyante, ng mga kandidato. Oo nga, mga komedyante naman yung kandidato minsan eh. Oo. Ayan din si Elma Victa Peralta. Good evening sa inyo, Sir Anton, Sir Neri. Ayan. Mabutit nandito kayo ngayon at bago tayo magsimula sa UFO, mag-usap muna tayo tungkol sa update. Gusto mo ba na update, Ed? Oo, siyempre. Gusto ko malaman ano nang what news. Bukas bago what in news muna tayo. Bago ako. Siyempre yung mga wala ngayon, bukas na nila mapapakinggan to sa ating si Dandy Hucos. Alternative platform. Alternative platform. Bukas na nila mapapakinggan to sa Sunday Super Chat. Meron palang naganap na parang masasabi natin quasi o incognito na global currency reset. O GCR. Ayan. Sabi nga Dan. Good evening ka, Anton. Ang tagal ng pagbabalik. Oo nga. At ako'y naging abala sa aking smokers' rights advocacy. Kaya ako'y wala nung nakaraan. At minsan pagka nag-guesting si Ed sa Woton, pagdating ng Sabado, walang topic. Okay. May chismis ako, Ed. Okay. Di ba, nung nakarang Webes, tahimik, di ba? Nung nakarang linggo, tahimik. Walang balita tungkol sa... Sabi natin, the silence before the storm. Ano pa nga tayo ng episode na Dalal Before the Storm. Ganun nga pala. Tahimik at mabuting dinala ni Donald Trump ang sitwasyon. Tinago. Pero meron na palang naganap na tawag ba niya, incognito o somehow meron ng go signal na magkaroon ng GCR o GER. Although na hindi pa napipirmahan ng officially. Hidden. Kasi isa pala sa rason kung bakit ang aking nakilalang kaibigan, hindi ko sasabihin parang nawala din sila sa sirkulasyon dahil wala pang World Bank President, di ba? Yung dating si Kim kapapalitan kay Malpas na pinangalanan mismo ni Donald Trump noong Webes. Webes Hindi pala si Ivanka ang wife niya. Hindi. Somebody by the name of Malpas. Pero kung babasihin yung apelido, parang hindi ko gusto yung Malpas, di ba? Parang malas. Parang malas o masamang passage. Malas. Malpas. Malpasa. Yun. Malpasa. Yung malas, lumampas. Lumampas. Anyway, nung Webes, wala rin akong paksa dahil wala tayong update Di ba? Kaya pinag-usapan na lang yung away-away ng mga babae. Sakay ko nadamay. So, kung tahimik, siyempre, pagka may tahimik, may tendency na gumawa ng eksena para hindi tayo ma-board, di ba? Yun. Yung parang stage show. Stage show, parang to kill the boredom. Ayun, naggumawa ng ma-entertain. Para ma-entertain naman yun. At nag-away-away nga yung mga babae. Pati ako na damay. So, yun pala, inantay lang na may papalit na World Bank President. Kasi yung Korean World Bank President sabi mukhang nandoon sa
sa black hat ba yan? Wala siya sa white hat. Kaya tinanggal daw talaga yon, yung Korean na yon, at tao yata ng mga Rothschild pa yan. So, yung rason kung bakit hindi naging masisignify na official kasi at hindi pa napipirmahan kasi nga dahil wala pa doon yung nakaupong World Bank President, no? Pero somehow sinimulan na yung GCR, GER, Global Economic Reset, Global Currency Reset. So, ang may nagpadala rin sa aking PM na yung HSBC at yung Wells Fargo Bank ay nag-offline na. So, yun ang isa sa mga Anong brand? Walang sinabi. Yun ang isa sa mga signals na may mangyayari. Di ba nung pa natin, nabanggit ko na yan doon sa ating Wealth of the Nation series na ang isa sa mga palatandaan ay kapag nag-offline yung mga bangko for 72 hours. Aha. So, yung Wells Fargo and HSBC, di umano ay nag-offline na. No? Kaya, para baguhin yung mga SWIFT system. SWIFT, SWIFT, no? Yan yung number na ginagamit para mag-transfer ng pera sa international code. Additional information, Tony. Sige, go ahead. Yung, I don't know kung may nakabantay a few days ago or I think it was last week. This week. Nag-shutdown ng Citibank. Shutdown. Pero bumalik rin sila. Pero they were out for a few days. Ang lumalabas na banner doon sa website nila, we are changing our parang yung online system nila. Parang Bago lang yan. This week lang. Ako mismo kasi I wanted to check my account. Yung utang ba, mga utang sa credit card. Biglang bawi. So, yun pala. Buti na rin na-mention mo yan ngayon. Kasi, yun nga, parang hindi nag-link sa aking utak ngayon, yung nangyari yun. Pero ngayon, thinking about it, baka may relasyon yun. May relasyon, no? Katatanggap ko lang kanina itong PM na to. So, pinano nga yung old SWIFT system to the new quantum system. Siguro ito yung ating isa sa mga nag-post nito, yung quantum system, quantum financial system, yung kung makikita mo doon sa vote natin noon, yung James Sawyer, di ba? Si Crypto Magnet. Ganun din, si Crypto Magnet din? Parang na-mention na niya something. Okay. So, ako, una kong nabalitaan yan doon kay James Sawyer. Ito naman si James Sawyer na intriga din. May mga umaway din sa kanya. So, sa quantum financial system niyan. Now, we now know that they will not start the exchanges until Tuesday. So, may mga codes na papalitan at sana wala nang maging abirya. Right. So, the fact that this week, beginning, mga early this week lang yun, mga Monday or Tuesday yun. Yung Monday or Tuesday, ayun. Mga ilang araw, mga 2-3 araw yun. Hindi ko ma-access ang Citibank website. I was kasi mayroon ako yung credit card ko doon. I was checking kung anong balance ba. Hindi ako makapasok. At saka yung nakalagay doon, they are your patient, yung parang gano'n na. Pero ngayon okay na. Okay na ngayon. Balik naman. Pero wala naman changes. Pero probably, it's behind the scene. Mga programa na pinasok nila. Oo, pero ano na yan. So, ang maganda siguro na kung magkakaroon ng ganyang shutdown, maghanda na rin tayo kung may kakailanganin kayong cash for 3 days at least, 72 hours, meron kayong nagagamit kung kailangan nyo mag-withdraw ng pera sa bangko. Depende sa yung anong budget mo. Ang depende sa budget mo.
Buti na lang ko, hindi ako reliant, hindi ako dependent sa bangko dahil wala naman pera sa bangko. Wala pa. Wala pang tumatanggap ng challenge mo eh. Ha? Okay. Alam na yan. Ha? Yan to, sabi ni Princess, ito si Edner eh. Kanyan, to see is to believe. Talaga? Ikaw talaga yun, ha? Good evening daw, sabi ni Kevin Abawag, at kay Belia Snow Diaz Amor, at si Rendon RV watching from Kuwait. Kevin Abawang, sabi niya maganda ang tahimik, kanto, at least may nangyayari, kaysa naman sa maingay, nagkakagulo sila. Uy, si Cedric Nunez from Bermuda Island. Kamusta kaya dyan? Ano? Bermuda Triangle. Kay Paner Wanaya Batralo, magandang gabi. Okay, magandang gabi rin sa'yo. At ang ating kaibigan na si Dennis De Parine. Dennis! Isang bote na naman yan. Isang bote ng beer. Kay Brad Louis Biagtan. Late na daw siya. Hindi naman. Hindi pa tayo nagpapainit pa lang. Kay Marlene Hirasimo Balyosa. Wala eh. Pareho kay Tony. May kape na rin ako. Ano, no? Ayan, sabi ni Kevin, sana magtuloy-tuloy na. Ay, si Nilda Bukirin. Ay, Ma'am Nilda. Good evening sa'yo. At kay Year of the Pig Bounty Year, GCR, Adrian Diaz. Dapat magkaroon, ma-interview natin to one of these days, pero iba naman ang ating area of interest kapag nakausap natin si Nilda Bukirin, ha? Yung belly dancing, the art of belly dancing. Wow! Ayan. Wala tayong alam niya, pero being a Filipina, isa sa mga prominenteng pangalan kapag pinag-usapan ng belly dancing. Yung Arabic. Maraming Arabic tayo dito. Dahil sa mga OFW natin. Kaya diba? Si Ray Galutera, belly lipon naman yun. Iba naman yung belly yung kanya. Yung lechon belly naman yan. Ikaw talaga. Okay. Lechon. Maganda sana yan eh. Okay, sige Ed. So yun lamang mo, yung update natin sa Woten at yung page natin doon nananatiling sarado. Lahat ng admin tinanggal na. Aray! Kaya wag kayo nagtatampo. May nagtatampo eh. Bakit daw siya tinanggal eh? Wala na nga yung page eh. lahat naman itinanggal na. Maliban siyempre sa akin para ganun na lang muna ha. Hindi na mahalaga yan dahil sa tingin ko makakaraos na tayo. Namatay na po. Tapos ito pa no? Namatay yung founder ng cryptocurrency, di ba? Sino? Yung cryptocurrency, crypto. Asia, yung Amerikano yata ito eh. Tama, buti ni-raise mo yan, Tess. Namatay na po yung founder ng cryptocurrency at maraming client hindi makakagamit by card, pati asawa. Hindi alam ang code, nadala niya at siya lang ang nakakaalam ng code. So kung namatay ito, parang hindi ako bata pa to eh. I think something like basta mga 100 million plus yun, dollars. Equivalent to more than $100 million. Nga pala, namatay, nabasa ko yan. Ang Bitcoin kasi you have to have a wallet and then may password, malakas ang encryption yan. Na kung hindi mo alam ang password, mahirapan ka talaga, hindi mo na ma-access. Hindi ata niya tinago yan. Ang password. Parang worth looking into kung anong kinamatay nun o talaga nga bang namatay? May nga ganun, meron. Hindi natin alam. Baka
it is accidental death. Either accidental death or In fake quotation death. mark. Kasi bakit parang nagko-coincide naman kung meron GCR, Global Economic Reset. At may declare na pala si Trump na sabi niya gold back na sila. So after this mga offline na yan, ang lalabas na pera yata na ilalabas na pera gold back na ng dollar ng Amerika. In fact, one of the advisors is looking at a video kanina. One of the advisor ni Trump is an expert in gold-backed currencies. Very good, very good. Ayan, sabi ni Tess, 100.91 billion. Siyempre, kung babalik na sa gold system o gold-backed system, ano mangyayari din sa Bitcoin? Maobliga siyempre yung founder nun na isole. Ano kaya yun? Ha? Kaya bigla lang siya mamamatay. Yung namatay, goodbye na yun. Kung walang access, walang access yung ibang kasama niya or meron siyang nag-invest. Oo. Yung nag-invest sa kanya, goodbye na yun. Unless fake yung pagkamatay niya, nagtago na siya. Tama. Well, I don't know. We don't know the story. Anyway, yan na muna siguro, ano? So, dakuha na muna natin itong ating main topic for tonight. Ang pag-uusapan namin ni Ed, pag-uusapan ni Ed, si Ed ang magbibigay ng hard data, hard information tungkol sa tinatawag nating ping-pong theory ng full shift. Ay, batiin muna natin ng good evening si Lee Jose. Hi, Mr. Si Brother Jose Lee. Di po yung founder Australian exchanger yun. Yung cold wallet nila, siya lang may access kaya di ma-access ang private key. Hindi pala yung founder, kundi isang Australian exchanger. Sige, alamin natin, i-verify natin yan. At sigurado yung kaibigan natin, si Robledo. Si Robledo tsaka si Crypto Magnet, baka alam niya yan. Alam nila yan. Sabi ni Adam Omega, watching here in Caloocan, avid fan. Hi Adrian, good afternoon. Good evening. Megaton, so AI ang nagko-control by motherboard account around the world. Okay, so Ed, ano ba itong ping-pong theory? Tawag ng ping-pong theory ng pole shift. Kasi nilindol na naman tayo kahapon, nilindol tayo kagabi sa Surigao. Nag-post. Yung pinakita kong post pinakita ko sa post sa page ko. 13 ngayon sa isang araw, 13 ka earthquake spot. Uy. Ang nakita ko doon, 13. Wow. So, na ba yan? And ang pinakamalakas doon was around 6 magnitude. Lakas yun. Pero karamihan doon sa nangyayari doon sa Mindanao Trench. So, mga malalim yun na nangyayari doon. Pero malapit lang. Because isang island yung island doon is halos nakatunga na sa Mindanao Trench . Kung mag-collapse yun, hulog diretso sa Mindanao Trench yun. Baka lumabas naman yung baka lumabas na yung deuterium. Yung talking about that, Tony, aside pala ito, no? May nagsabi na, si Lazar pala yung sa Area 51, sabi niya, the energy that is being used to power the spacecraft, yung mga flying saucer o UFO,
Palladium pala yung deuterium. So, mixing these two together creates a kind of atomic reaction na ginagamit to fuel the flight of the UFO. Yung made in the US, yung made in the world, hindi yung sa labas. Yung palladium. Baka probably nakuha nila yun na back engineer nila yan. May mga umuugong nga na si Queen Elizabeth daw, nakarating daw ng bukid doon, nakarating ng Mindanao. Huy. At ang sakay, UFO. Pwede yun, kasi kasi nandiyan na yung TR-3B, di ba? Yung triangle na flying craft. Kasama daw si Marcos, talaga naman, yung mga ganyang incredible story. Kasama na si Princess dyan. Siguro. Okay, so ito bang lindol sa Surigao, masasabi natin dahil dyan sa pole shift na yan, o unti-unting pagpihit ng magnetic pole? Lately, sinasabi nila, the frequency of the earthquake in the ring of fire, that is the earthquake zone, or yung interface ng mga tectonic plates where they meet all around from Indonesia, around the Philippines, Japan, all the way to Alaska, down to Canada to Los Angeles, US, California, ganon, down to South America. Masyadong active na daw ngayon. Maraming mga, in other words, the number of earthquakes that has been monitored has increased over time. Yan ang sabi da. But sa Philippines, this is the first time I saw na the swarm, other than yung Bohol, yung when Bohol was hit with that earthquake sa Bohol in kailan yun? 2000 something? 2017 yata. May utang pa ako sa iyo diyan, isang mango juice. Bakit? Diba nag-bet tayo? Sorry mo. Ayan. But anyway, that's the first time I saw a swarm of earthquakes. Yung nangyari yung sa Bohol. Pero ito ngayon sa Surigao. Ganun din sa Surigao, sa Mindanao Trench, east of Surigao City. Ganun din, marami yung nagsulputan ng mga earthquakes, different locations. In the general area, so, baka malaki nga itong, mayroong movement underground. Kasi tingnan mo yung lalim niya is only mga 21 kilometers. Pero yung, 21, 30 kilometers, So, yun ang... itong nagkukos ng earthquake na to bukod sa tectonic ang origin, sinasabi tectonic ang origin, of course. Pero ang nag-trigger nito, may possibility rin na dahil sa magnetic pole shift. Kasi pareho yan ng itlog, di ba? If you have an egg, yung pinakain natin itlog. Yung shell, kung isipin mo yung shell, yun ang surface ng Earth. So isipin mo yung puti, yung puti that is surrounding the yolk. The yolk is the center of the Earth, sabihin natin. Yung puti niya, yung white, ano ba yan? Bitumen. Ano ba tawag? Yung egg white. O yung egg white. Yung puti. Yun ang lava field. Tapos yung hard surface natin, yung eggshell lang. So, isipin mo yan, that's manipis na manipis. Tapos yung eggshell na yan, crack na siya. So, yung bawat piraso ng crack na yan, that's the tectonic plate. Okay. Now, ang problema, sinasabi ng rotation of yung pole shift that will cause the rotation of the earth crust dun sa base. This is based on the Adam and Eve storyline, yung nirelease ng CIA. It will cause, parang if there is a pole shift and then there is a change in the magnetic resonance or dynamics sa magnetic charges dito sa Earth, it will cause
it will detach the shell from the white. So yung egg white, yung shell mismo mag-detach. So iikot siya. Now, yung pag-ikot na yun, that is one direction. Tapos pag-ikot niya by 90 degrees, biglang hihinto yon. So remember that the Earth is moving at around 1,000 miles per second. Ikot ng mundo, I think it's 1,000 miles per second or per hour ba to. But the point is, mag-ikot, bigla na lang mag-ikot yung shell, malusen siya, biglang iikot, parang malus ba, parang loose thread. Tapos hihinto. Pag hinto niya yan, yung lahat ng mga pareho ng tubig, yung mga building na hindi properly anchored, lilipad yun. Mag-shift yan, mag-move. Tapos babalik na naman siya. So if it shifts, yung earth crust mag-shift by 90 degrees, tapos babalik na naman, balik sa pwesto niya. Okay. So yung forward at saka backward motion ng tubig, tidal wave, tsunami, etc. But the ping pong theory, ito yung pag loosen yung crust, pag move ng crust, tapos pagbalik niya, if you look at the record of Earth in terms of the evidence na nangyayari ito over thousands of years, some people are saying na walang ebidensya na nangyayari ito dahil ang posisyon ng magnetic north or yung posisyon ng general location ng poles natin is in the same place. Meaning? So, ang meaning yan is wala silang nakikita what is currently available. If you look at it over time, over thousands of years or hundreds of thousands of years, walang changes. There were no changes. So sabi nila, hindi ito mangyari within the next few years. Hindi ito pwede. But they have not taken into consideration the ping pong theory, which is yung parang ping pong, yung forward, back, yung banat ka tapos ibalik sa'yo, tapos banat mo na naman. So yung nangyari dyan, yung crust ng Earth, nag-shift by 90 degrees, 45 degrees, or ilang degrees, tapos bumalik immediately or after a few years, bumalik yon. Kung meron nga mag-study niyan after, let's say, 100 years, titingnan kung nangyari ba yung pole shift, wala siya makitang ebidensya. So, duda siya ngayon, bakit ba may mga seashells doon on top of Mount Everest? Hindi niya alam. Bakit may mga shells, mga fish fossil doon sa bundok? Then, tsaka besides, alam ko pagka matindi ang earthquake, although na ito isa sa mga vision na ipinakita sa akin talaga, no, ng mga palagay nating mga aliens nung time na kasagsagan ng aking nakita ko yung hindi pa masyado lumalabas yung isip tungkol sa liquefaction. Yung bang nililiquefy yung lupa. As if na talagang tubig din siya. Nakita ko yung bundok mismo, Ed. Yung bundok mountain, nag-move. Pero parang serpent ang movement niya. Yun ang nangyari sa Naga, di ba? Sa Cebu. And then, ano yun? Ano yun sa Cebu? I think a few months ago. Mm-hmm. Na yung mga tao doon, alis na kayo dyan. Ayaw pa rin. So, nagumuho yung hillside. Mm-hmm. Mga 100 plus ang patay. And then, nakita nila yung merong mga building sa tabi na hindi natamaan, may mga taong kumukuha ng video, makita nila na parang ang takbo ng lupa, parang liquid nga. Yeah. Parang passion, ganun. So, yan, pinakita sa akin yun, Ed. Kaya, matindi yung aking takot noon at that time. Na talagang, yung kasabihan, only God can move mountains. Yung mountain ang travel mismo. And then, natapos yung moment na yun, may succession, and then, katapos ng moment na yun, hihinto yun, bang! Tapos titigas na uli. May mangyari sa mga ito ngang, like ito dito sa
marami sa mga lugar natin, mga rice field noon, tapos ngayon, ginawa ng mga subdivisions, knock on wood. Pag mag-earthquake yan, that's yung tubig parang aakyat yun. Tapos biglang, yung parang putik ba? Para maging quicksand. So, sa mga earthquake zones, earthquake area, na mayroong earthquake, makita mo minsan yung mga building parang nag-sink. O yun, that is caused by liquefaction. Liquefaction. Ayan, sabi ni Neil daw, sa Sindulan, Cebu, City of Naga, yun yung landslide. Malapit lang po sa amin yun. Abay, Cebuano di ay nisiko, si Nilda. Maraming patay doon. So itong mga ganyang mga instances na yan baka talagang may nagkakaroon na ng gradual pole shift o talagang meron na at kaya nilabas na ito ng CIA. Itong The Adam and Eve story ni Chan Thomas. Yun ang query ko. Minsan suspicious tayo nga bakit nilalabas ito ngayon? Why now? What is the reason behind it? Pati yung origin ni Adam and Eve, maganda rin pag-usapan yan dahil related din yan dun sa pinag-uusapan natin sa WOTN. Now, ano sa tingin mo kung bakit ngayon lang nilabas ito ng CIA? Para ma-condition tayo or para ma-misinform tayo o para to correct yung form of knowledge na na-acquire natin over the years? So, what's your suspicion? It's part of the propaganda to justify kasi meron akong binabasa tinitingnan ngayon that kung mangyari man itong dinidescribe ng Adam and Eve story, it is survivable. Ang isa sa mga researcher diyan si Douglas Bogue, B-O-G-T ang family name niya, Douglas Bogue. Sinasabi niya, the next occurrence of this is expected to be based on his research of the timeline over time. Nangyari sa parang historical record na nakikita niya. He suspects that, or he theorizes that it might occur again, yung Adam and Eve story, in 2046. Yun ang sinasabi niya na 2046 na mangyari ito. So, ang sinasabi ni Ben Davidson, based on the historical records, it seems na survivable ang event na ito. So it will probably, if nobody will help us other than ourselves, between 30 to 90% will disappear of the total population. Or even more, no? It will annihilate the population. Pero if you look at the different discoveries ngayon, maraming nakikita bakit mayroong mga underground cities na ancient underground cities, ancient tunnels, na parang it was habited. Mayroong nakatira doon something like 12,000 years ago. And then yung architecture yata ng mga underground cities na yun parang comparable na rin sa modern buildings, di ba? Yes, hindi naman na kwadro-kwadro, pero magandang paggagawa na it survived through the ages. Ilang earthquakes na nangyayari, intact pa rin siya. So you find this in Egypt, in Turkey, in Europe. Sabi nila yung Egyptian tunnels daw that goes as far as UK, sa England. Kaya yung naririnig ko ito, it is not surprising when some of our friends are saying na yung mga tunnels dito sa ating ilalim ng Pilipinas nagko-connecta sa mga islands. So it's possible. But you have to know where they are. Kailangan alam natin saan ito sila. Kung mangyari man itong Adam and Eve story, you have to look for a high place
And then if there are tunnels there are mataguan nyo, pwede taguan muna yan. Doon ka magtago. But all the rest of us, karamihan sa atin dito na walang alam, goodbye. Ako, hindi na ako mag-a-attempt. Oo. Hindi ko na kaya. Done na ako, done. Ating kasama, sinasabihan siya, di ba? May spirit nagsabi sa kanya, maghukay ka. Para? Taguan na. When the event happens. I'm surprised na bakit pina-timing ngayon. Yun ang mga isang pumapasok sa isip ko. Bakit? Kung survivable ito, isa sa mga visions naman na pinakita rin sa akin, the aliens will come to our rescue. Pero some of them. And then very selective ang mga aliens kung sino gusto nilang pasakayin. Yan ang hindi ko alam kung bakit, kung sino yung tukoy na nila na pasasakayin. DNA. Remember the story. There are 25 alien DNA, part of our DNA. Okay. There are 25 parts in our DNA that seems to be alien. Mga storyline din na our DNA is a compilation of different alien races. So in all probability, kung mayroon mang magtulong sa atin galing sa out of Earth, ako natitingnan na, sino ba yung aking kabaro? Yeah. Sino ba yung kasambanwa? Yung aking, pinaramdam sa akin yan. In the midst of a catastrophe, talaga nagkakagulo that the earth was shaking, the people, pandemonic, nagkaroon na sa pandemonium na, nagkakataranta. But all of a sudden, may dumating na parang twin-seater lang na spacecraft, alien. At pinasakay ako. But I was with someone. I was with somebody. Sabi ko, sakay kami. Sabi, hindi pwede. Hindi pwede. Ikaw lang. Nako. Ganun ang eksena. So, papipiliin ka kung gusto mong sumama o maiwan ka. Pero ikaw lang ang pwedeng sumakay. Sino yung kasama mo? Chicks yun? Parang ganun nga yata yun. Kalimutan ko na yan. Iwanan mo na. Marami diyang alien na chicks. So tama ka dun. Siguro, depende sa species o depende sa nila, sa DNA mo siguro na ikaw hindi ka nila pwedeng pabayaan. Yun ang doon, no? So yun ang dahilan. And it's possible that yung tinatawag nilang deep underground military bases started being constructed in the 60s. So 1950s itong Adam and Eve story. It was written, di ba, sometimes in the 50s yun. Around that period, mga 50s, 60s. So that's also the time that they started constructing kung tingnan mo yung mga story, mga articles dyan sa internet, they started building these deep underground bases. So, you have the government deep underground bases. Ewan ko kung meron ba dito sa Pilipinas. Baka meron. Dahil, yung Subic, baka meron. Then you have the natural underground areas, or yung not only underground but also in the mountains. It's under the mountain. Then meron din yung mga yung spiritual groups na tumitira diyan sa ilalim ng lupa, like the inner earth beings, yung biringan natin, nandun sila. So pwede na these are people who might help us, pero I don't think they can help the entire 100 million Filipinos, or they can help the entire 8 billion Earth population. Well, depende kung halimbawa yung biringan theory mo na pwede tayong papasukin dun sa portal nila, di ba? Oo. So, yun yung parang dimensional shift naman yun. Dimensional swapping. Something like that. Pupunta ka dun sa level nila, pero hindi affected dun sa physical state. Ganun kaya yun?
Posible rin yun na pati physical mo dalhin. Yung crossover. Crossover, that's the right term. That's the right term. Yung crossover, ano. Yung pwede rin yung isa inner earth, yung mga Lemurian noon, yung Atlantean, yung sa Mount Shasta, yung gano'n. Yung Lemurian yun. Kaya sabi ni Chito, I believe that Adam and Eve really happened, but we must not forget that there are beings who lived before them. Oo. In fact, si Cain, nang pinalaya sila sa Garden of Eden, nakahanap pa ng asawa eh. So saan sa mga na asawa ko? Wala. No? So, may mga Adam and Eve na nakakulong dun sa garden at meron ding Adam and Eve at mga families outside the garden. So they were called pre-Adamites. Sila siguro ang mga survivor that time. Tayo talaga, babalik tayo sa primitive setting kapag wala na lahat. Ayan. Wala ka ng kuryente, paano mo patakbuhin yung hard drive mo? Yung laptop mo. Hindi na tayo maka-internet, wala na button. Wala na laptop. Tapos nasanay tayo sa tablet, nasanay tayo sa PM, nasanay tayo sa messaging, hindi na natin na-enhance yung ating mental telepathy skills. Ayun. Tayo sa sulat sa bato. Okay. I've read that the current humans are the 20 plus modified version. Our DNA has been tampered in some parts deactivated on purpose. Posible. Gayong hindi naman kailangan no? Tsaka siguro, kung hindi i-deactivate, may siguro sabi ng creator natin, mga matitindi itong mga human beings na to. Hindi naman lahat mababait. May mga ganid. May mga malulupit. Actually, marami dang yung 25, or I mean, ano ba yung nabasa ko? Only 10% of the total DNA makeup is known. The rest, mga 90% is unknown. Some scientists call it junk DNA, but sabi nila, hindi naman junk yun because may purpose. Hindi lang natin alam. Hindi lang talaga inactivate. Hindi pa na-activate. Kung kaya nating maging ganito pala, hindi natin alam. Ang tinatago, isa sa mga tinatago ng Adam and Eve story, is actually the mini nova or the micronova that will occur in the sun. In other words, yung idea, ang story, kung remember ninyo kung nagbabasa ka, na magnova, magpuputok yung sun natin 3 billion years from now, you're talking about billions of years, and then wala na lahat ang buhay. Everybody dies. But it's turning out ngayon, which the Adam and Eve story is basically confirming, that this happens this is a cycle. It happens every few thousand years. So, ito nga si Douglas Bogue, B-O-G-T. V as in victory. Yung tao na yan, ang sabi niya, it happens every 12,000 years. And yung 12,000 years seems to occur also in the same time frame as the report sa yung deluge, yung pag-flood ng earth. So it may be, kasi di ba, ang report ng Adam and Eve, biglang hihinto yung ikot ng mundo, tatakbo yung tubig, so yun ang mag-overflow sa land, even the high mountains are covered by the water. So ito yung deluge that might have been talked about. And this is confirmed by the flood myths all over the world. Sabi nila ni Hancock, nila iba diyang mga authors na yan na tumitingin nito. So there might be some connection to the different stories na nangyayari and in relation to this supposed report ng CIA, yung Adam and Eve story. It's very black. Para sa akin, very gloomy, very black itong Adam and Eve story kasi isipin mo
Nabasa ko noon mga ancient books, may sasabing ancient books dahil parang historical background ng mga Peruvian o mga Mayan o Incan Indians, no? May mga ganito ring storya na meron din silang story of deluge. Bawat isa parang may gano'n. Sa India meron din. May mga versions. Talagang cyclical nga talaga. Hindi natin masabi kung anong period yung anong cycle yung nandun sa kanilang traditional narratives o kung anong. Pero yun, hindi undeniably cyclical nga ito at kanya-kanyang version at kanya-kanyang timeline. Siguro, we can never say na isang timeline lang yun na kung ano nangyari kay Noah simultaneous na nangyari sa iba. Pero ang mga report kasi ngayon na lumalabas na yun, like now that we have the internet at this point in time that it is still functioning, na ang mga researchers sa internet pwede nila tingnan yung ibang mga data information, and those who have a more wider perspective or a more integrative synthetic, yung pwede lang i-synthesize yung mga data na nakikita nila. Na i-connect na nila ngayon na in terms of, ang una is kailan to nangyayari. Kung itong mga flood myths na to, kailan to nangyayari. So the flood myth seems to have occurred around 12,800 to around 11,600 BC before. Ito namang itong cycle ngayon na nangyayari sa sun seems to be also falling within that same time frame. So itong mga mini ice age na nakita, itong mga flooding seems to be occurring at almost the same cycle of time. So there seems to be something that is affecting the sun and the earth and the whole planet, the whole solar system. Na something. Pero hindi ka naniniwala ni Biro, ha? Hindi tayo nagsusolo. Pero at this point, hindi pa rin ni Biro. I don't believe it's ni Biro. Okay. Wala pa rin akong, I have not seen any plausible data para sa akin. Okay. Sabi ni Chito, chimpanzee have 48 chromosomes in their DNA while humans only have 46 chromosomes. 2 were fused, yet we managed to go to the moon and the chimpanzee did not. What's wrong with that? Ay, nauna yata yung chimpanzee, Chito, pinadala sa space bago sumakay si Glenn, sino ba? Hindi nga chimpanzee ang nauna, ang aso. Aso ba? Hindi ba chimp? Yung aso sa Russia. Yun ang una nila Kay Gagarin. Sino ba naunang Amerikano? Si Glenn, nakalimutan Glenn. Hindi man Glenn Ford. Yuri Gagarin, yun. Yuri Gagarin. Tapos sa Amerika, si John Glenn. Na yun. Pero sabi nga ng 48 chromosomes, kaya mas bihig na raw yung chimpanzee kaysa doon sa tao Okay. May maganda katanungan dito. Pwede mo siguro itong komentahan, Ed. Ano yun? Total, wala ka naman kasama dyan. Ako, maganda to Magandang komentahan ito Sige nga. Maiba to, pero maiba daw. Maiba. Sige. Related, pero magandang pag-usapan. Okay. Maiba ako, sabi ni Dennis. What can you say to the Pope's statement that nuns were kept as sex slaves by the priests and bishops? Ano? Pareho niya. There are stories na may nabasa akong mga stories with regards to that. Especially yung mga cloistered convent. Marami kasing mga babae na very very prayerful or believes in the spiritual world. Wants to detach themselves from the worldly desires. Pero nung nasa cloister na sila, ang nangyayari, pag nasa cloister na sila, ang mga cloisters kasi, yung mga nun, na yung hindi mapuntahan ng mga lalaki. Okay. Kahit parents, hindi nila makausap nila, hindi nila makita. It will be across
Parang yung, it's cloistered nga, nakasirado. Mm-mm. Pero may mga pari yan na assign dyan Nako. to give them spiritual guidance. Mhm. Isa sa mga theory, di ba, is that the priest is a holy man Mm. and they are Christ. Kaya, So kailangan pagserbihan sila. hindi sila yung mga tinatawag na handmaids of the Lord. Yung ganun. I am the Lord, so you should give me a hand. Give me a handmaid. Ano nangyayari yan? Kaya di ba may sinasabi nila na, di ba may kaming kwento dyan, bakit sa mga konbento, may mga madre na bubuntis. Our Sabi Lady, nila, virginal birth, totoo niyan, ang nakabuntis yan, probably pare o yung gardener. gardener ka dyan. Our Lady. Paano yung pag sinabing Our Lady of Remedios? Ano yan? Yun naman pare dyan. Minsan, sabi niya, papare. Ano yan? Pwede ba mag-retire dyan? Hindi na. Okay lang naman ako dito sa baryo ng simbahan ng baryo. Bakit gusto mo dito? Alam mo naman gusto. Pag gusto ko, nandyan mag-rosaryo lang ako. Minsan, minsan may remedyo ako dyan. Si remedyo. Double meaning kasing remedios, di ba? Oo. Remedy. Yun. Baka marinig tayo ng pare ngayon. Baka ako ano yun, God forgive them for they do not know what they do. God forgive them for they know already. Ano yung lumabas na libro? The Sins of the Church? The Sins of the Church, sabi niya. Sabi niya, magpa-excommunicate. Ano bang sinabi ni Duterte na magpa-excommunicate or something kung isa sa inyo will prove to me that hindi yan nangyayari. Totoo yan. Kay Megs, Megs, kamusta ka na? Alam mo si Mickey Pinado, isa sa mga 3D artist, Ed. Pero mukhang na-pirate yung gawa niya ng mga inchik, ha? Ano ba? Ano yun? Hindi ko masyadong kasi gumagawa yata siyang 3D animation para sa mga toys. Pero mukhang na-pirate, ha? Kawa naman. Dapat na magbigyan ng hustisya. Now, ang alam ko dito sa mga, ako, may ko dyan, medyo, hindi ako, wala akong preno pag nagsalita tungkol dyan sa mga pari, ganyan. Yung nasa radio pa ako, nagbabanggit ko na yan dati. Na isa sa mga naririnig natin na ang mga madre kasi, kapag pumasok sa naniri, at sila ay na-consecrate na, meron silang tinatawag na vow of secrecy, di ba? May mga virtues yan sa Catholic. Pareho tayo. Vow of secrecy and vow of obedience. Vow of obedience, may mga may mga 7 virtues yan, yung ganyan-ganyan, something like that. So, yun ang isa sa mga nila, yung pinakahuli, yung vow of secrecy. So, naman yung what comes around, hindi nila pwedeng sabihin yun. Correct. Now, totoo naman daw na they're told to do something. They have to obey. You have to obey. Especially that yung marami dyan sa mga madre, sabihin natin na ignorante or talagang innocent. Hindi ignorante, inosente, na pagsabihin ng pare, ako ang Diyos. Itong gawin mo. You have to obey. You have given your vow of obedience. Kung hindi, you will die with a mortal sin and you will go to hell. By not following me. I am Christ. Yung mga ganon. May kaibigan ako, Ed, na talaga yung kapatid niya pumasok sa pagkamadre at naging madre. Pero nung time na pumantong na nga yun sa ganon, na dahil nga sa vow of secrecy, and then may hitsura, gagamitin siya ng pare. That's the time na pumalag siya. Kaya lumabas siya pagkamadre. Yun ang
At kaya pala itong mga madre, kadalasan ay merong ampunan. Correct. Dahil ang mga anak nila, doon, ang mga anak ng pare, doon dinadala sa ampunan. Yan, correct. Ganyan yan. Tapos, may mga chismis na dyan sa Baclaran noon, may well kasi dyan, may well. Marami rin bungo ng bata dyan. Yan, ganyan. Ganun ba? Oo. Dahil doon daw tinatapon yung mga unborn children. So, Sila naman. Paano ba? Sino ba? Si Dennis ba yung nagtanong niyan? Si Dennis naman din pa rin. Ayun na yun. So, hindi na yan pagbaga may tatago ngayon dahil mayroon din akong kilalang pare na may anak. Marami na yan. Si Cardinal Sin nga daw. Sumangit na ang kanyang kaluluwa. Marami nga anak sa kapis. Yan. May chismis pa nga. Meron nga. Pero ayoko na sabihin. Ay, nandun naman nakasulat ba? Kung sino yung gusto, makabasa nung The Sin of the Church, The Sin of the Fathers. Ano ba title nun? The Sin of the Fathers. The Sin of Cardinal Sin. Hindi. Yung parang yung mga kasalanan ng mga pare sa Pilipinas, Catholic Church. The Sins of Cardinal Sin. Okay. Dogma ng Catholic Church. Yun. Sabi naman ni Francis Ian D. According to Plato, the Eye of Sahara was Atlantis. Atlantis was named after the Atlas Mountains. If you watched Aquaman, there was a scene when they looked for the treasure at the Sahara Desert. Maganda rin itong Aquaman, ha? They always show the truth in movies since people usually dismiss it as fiction immediately. Di ba may nabanggit sa akin noon na Sahara Desert dati tubig yan? Tubig mo yan. May malaki ang lake at saka river dyan. In fact, there is a depression there na gusto nilang i-connect sa Mediterranean para mapuno ng seawater. It's deeper than it's lower than the sea level. It's only 100 kilometers away. So sa tingin mo ito ay dahil sa geographic pole shift? Kaya naubusan ng tubig, hindi kaya gano'n? Well, that's one storyline na nag-iba yung ihip ng hangin na hindi na yung pumapasok yung moisture doon. Kaya in fact, that's related also to Tony, yung Sphinx sa Egypt. Kung titingnan ngayon yung mga researcher diyon, si Shock, ano ba yung pangalan? Shock. Tingnan niya yung erosion sa tagiliran ng, kasi parang buo yung katawan ng buong bato yung katawan ng Sphinx at saka yung tagiliran niya. Pero kung tingnan mo ang picture ngayon diyan, may mga erosions at saka yung klase ng erosion can only be caused by heavy rainfall. Yung mukha na lang yun, di ba? Defaced yun eh. Yun, isa yun. Pero yung material evidence na based ng geological evidence, that can only happen daw yung nature ng erosion na yun sa base ng Sphinx is when there is heavy rainfall. And heavy rainfall in that part of the world 25,000 years ago. That's diba, right. Egypt is dry. So that means that the Sphinx is older than anything else. Correct. So, which sisingitan ka to, segue tayo dyan. Sige, which also connects to yung zodiac sign. If we are just entering into the Aquarius, di ba? Prior to that, we are Pisces. Before Pisces, Aries. Before Aries, Taurus. Before Taurus, Gemini. Before Gemini is Leo. So that's around five zodiac signs. Ang mga Egyptian has a propensity daw to build statue directed to the particular zodiac sign of that era. Okay. So they are saying that since that is
the original Sphinx is not a face of a human but a face of a lion, then that could have been built at the time of Leo. Now, if you look at the zodiac sign, that is, yung zodiac sign, bilog yan, di ba? A circle is 360 degrees. Okay? 360 degrees. Bawat degree takes you 72 years to traverse. Okay? So, ang isang zodiac sign is 30 degrees. So, kasi 360 divided by 12, that's 30 degrees. 30 times 72, that's 2160 years. Sa isang zodiac sign. So, if you have 5 zodiac signs times 2160, it occurs around 20,000 years ago, 20,000 plus. In other words, if that Sphinx was made in the likeness of the constellation of Leo, and the face is that of a lion. Kasi yung katawan, lion eh. Then, so two information na, yung the erosion in the base of the Sphinx is caused by the erosion of rainfall, which is basically around 25,000 years ago, according to that geologist na si Shock. And then the other one is, if you analyze the zodiac signs and the propensity of the Egyptian to form statues that is related to the zodiac sign, that is the sign of Leo. And the sign of Leo is five zodiac signs from Aquarius or Pisces. So 2,160 times 5 is around 10,800 years. 2,800 years. So in other words, what you're saying is that it falls within the time frame. Yung 20,000, 25,000, 11,000 yung panahon ng deluge na naman. Ulan, deluge, yung mga 60 years. Palit. Palit okay. Yan. Kung layon siya, palagay ko, nagko-coincide yan sa nagko-correlate yan sa tinatawag na Lion of Judah. Ayan. So, kailan yung Exodus? Exodus si Moses, I think he was considered as the ram. Ano yung hindi ram, yung worship nila? The cow. Taurus. Baka. Bull, baka. Di ano yun? Taurus. Taurus yun, Taurus. Okay. Ay, iba pa ram, lalaki yung ram, Ano pa iba? Yung ram is, yung ano ba yung ram? What preceded Pisces? Aries. Ayun. So, ibig sabihin, sa timeline na yan, nauna si Moses, sumunod si Jesus. Taurus. Taurus. That's right. 6,000 years. 2,160 years ang pagitan nila. Yung ganon. So, ibig sabihin, nagsimula sa Lion of Judah. Ano sumunod? Ram o Taurus? Lion at Gemini. The twin sign. Twin. Wala akong alalang twin. Sino Osiris, Horus. So, may 2,160 years ang pagitan. So, matatapos na yung Christianity. Matatapos na si Christ. Ayan. Kasi si Christ, yung simbolismo niya is the Pisces. Fish. Karoon Aquarius tayo. Yun pala yung fish and peace. Isa lang, Peace and fish. Isa lang. Pisces. Symbol na ganyan. I-fish nga naman yan. The symbol of Pisces is a fish. Pero ang Aquarius is turbulent, Aquarius is water sign. So may panibagong Kristo na naman ang lilitaw ngayon yan. Representing Aquarius. Baka nga si Aquaman. Pwede, si Aquaman. Kaya lumilabas itong Aquaman. Yep. Ayan, may Aquaman. Ito Aquaman. Ano nagsabi ito ko sa Aquaman? May Aquaman, ito, tawag sa akin nung araw, Aquaman kasi may kaliskis ako Kaliskis? Baka nga. Baka reptilian. Ito si Franz Ian D. Tukol sa Aquaman. Baka nga,
Talaga naman. Aha. Ito sa iba na naman tayo. Papihit tayo, Ed. Pagbigyan natin to. May kaibigan akong seminarista, Sir Ed, Sir Anton. Di siya nagtuloy magpari. Ang kwento niya, sila daw kasi nagagamitan doon. Di naman siya bakla. Ay, nako, totoo yan. Kaya tayo. Ikaw, Ateneo ka, Ed. May mga bakla pari dyan, bakla sa San Pedro. Sabi totoo, sabi ni Duterte, nagkukumpisal, hinihipo na siya. Bira mo yung pari niya, wala na ba iba? Kung Ed Neri pa yun, naniniwala ako, ha? Altars of the Secret, ayun. Altars of Secret, parang gano'n. Ayun, Altars of Secret, ano? Verexal no, si tol niya, did you see the movies were made to have games? Ngayon lang may napansin, pareho kayo ng shirt color. Oo, blue nga kami, we're blue. Blue, my world is blue. Nasa constellation din daw ng Orion. O di kung Orion, dog yan, ano? Parang gano'n. Orion. Orion at saka Pleiades. These two constellations are mentioned also in the Bible. Yung Sirius. Yung ano. Orion is na-mention sa Bible yan. Orion. And then Pleiades. So, meron din. Hindi naman ako expert yan. Tanungin natin mga astronomer natin. Sino yung astronomer natin? Yung taga Bicol? Si brother, Si Orlando. Yan, astronomer yun. Alam niyo yung mga constellation. Sabi ni Christ, ni Alberto Llaneta, si Christ Jesus ay nagpakain ng 5 taong katao ng 2 isda. Ayun. Blue team. Ano ba yung blue team? Blue? Neptune. Tayong dalawa. Ito, blue, naka-blue. Sa War of the Gods, ni Sitchin, pinag-awayan ng mga Anunnaki kung sino na ang zodiac sign para malaman nila kung sino na ang maghahari. Tama yan, Chito. Kaya ngayon si Aquaman ang maghahari. Pero sabi nga, turbulent magulo daw kapag Aquarius. Kasi hinuhulog yung tubig Hinuhulog yung tubig. Oo. Kaya asahan natin yan. Pero di ba? Return to the original. Na alin? Baka nga. I mean, before, everything was just water. Baka. Kaya baka magka-deluge, ha? At ang pakain ng Jesucristo ng 2 tinapay. Kaya nung umakyat ang Panginoong Hesus, ang mga magpapatuloy ay magtuturo ng kaharian ng Panginoon, hindi maligaw ang tao sa malnourished. Napunta na sa malnourished. Alberto, may waga ang 5 tinapay. Ayan. Yung panahon ng tinapay, alam mo, Alberto, si Marcos lang may panahon ng Nutriban na hindi na naulit, no? Nutriban. Gusto ko kainin yun Yung Nutriban naman. Pero wala nang iba nagpakain ng tinapay sa mga bata kundi si Marcos lang Yung pakain nila na yung oatmeal noon na galing sa USAID. 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 Patay na para pa sa baboy lang pala. Pakain lang pala yung oats sa baboy. Baboy tingin nila sa atin Binibenta nung araw sa Quiapo yun. May titinda niya noon. Okay. Pero pala yung powder milk. Powder milk. Yun. Skim milk. Yung Nutriban. Ang dami niyan. Napunta tayo sa Biblia. Oo naman. Pinasok mo yung issue ng pari. Bakit Biblia? Hindi. Napunta rin sa Biblia. Dahil napag-usapan natin tungkol sa Pisces. May tanungan ko yan Bakit yung meron nga diyang isang maganda naman tanong niya Si Fernandez Lucy. Tinanong niya bakit
Kasi nabasa ko sa isang version ng Bible sa King James, yung sa Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. So, yung heavens with an S. So, may mga version sa Bible, kasi iba-iba yung mga Bible, di ba? Tingnan mo yun, yung mga ibang Bible, may S, heavens. Ang iba, singular, D, yung heaven lang. God created heaven and the earth. So, bakit iba-iba yun? Merong plural, merong singular. Pagka sigurong heavens, kasama doon yung mga constellations, yung mga stars, yung mga heavenly bodies siguro, no? Baka ganun. Pero na naman dyan sa merong sumagot kasi na doon nakuha daw yung bakit ang belief nila there are 7 bolts of heaven. 7 volts. Hindi si Bolt, saka yung yung meron pang 7th heaven. Permanent, 7 permanent. Nararating ni Enoch yata yung 7th heaven na yun dahil nandun talaga yung luklukan. So, yun, mapapansin naman dun sa Bible, sa unang-una, sa Genesis 1 and Genesis 1:1 yata na the Spirit of God hovered above the earth and He found the earth to be void of any form. Parang gano'n. Kasi ibig sabihin, may precedence yun na calamity ng pagkawa. Meron akong binabasa dyan ngayon, si Stan Trey Smith. Yung sabi niya, the 3 words, in the beginning, in Aramaic or in Hebrew, actually stands for Jesus Christ. And it basically, it encompasses the whole full circle of the beginning and the ending. Parang yan, Genesis and the Revelation. Pag tinignan mo yung Genesis, yung ending ng Revelation, papunta na naman sa Genesis ulit. Parang I am the Alpha and the Omega. Okay. Si Apo Lakay lang ang nagpakain sa amin ng Nutri-Ban, libreng bunot ngipin, libre pala piko. Oo nga naman, pala piko dun. Tsaka may gardening pa sa eskwelahan tayo noon, ano? Ganun ba? Oo. Nabutan ko pa rin yun. Doon ang point salita ng Panginoon Diyos, ang lumikha ng tao, binigyan ng Panginoong Diyos ang tao ng ilaw. Okay. Age of Pisces, age of information, disinformation. A lot of religions sprouted during the era. Now comes age of Aquarius. Symbol for Aquarius is a water bearer. He pours out the fish from the container. Means age of awakening. So now people are awakening in a global scale. Golden age is coming. Tama yan. Parang naniniwala ako dyan, Franz. At dito sa inaabangan nating Wealth of the Nation, Ed. Yung sinasabing cleansing, part na pala yan nung kung gaano kadali sa yung puso mo, part na yun ng golden age. Awaken ka na ba? Spiritually advanced ka na ba? Spiritually awakened ka na? Hindi ka na madadala ng silaw ng ginto. Pag mag-spiritual ka na, hindi ka na materialistic. At ano ang humanitarian project mo? Kapag may humanitarian project ka, kahit individual endeavor, sabi, bibigyan ka ng project. So parang dito pumapasok yung golden age na service to others. And then you will be properly funded. Di ba one of the highest virtue is the virtue of charity? Yes. Ewan ko ba, bakit tao lang umiinom ng gatas ng ibang charity begins at home. O nga naman. Tama ka, bakit tao lang umiinom ng gatas ng ibang species? Ibalik tayo sa age of Taurus since nakawang pinanggalingan ng gatas. Bibili tayo ng... Pwede ba makabili dyan sa ng gatas ng ina? O sinong iinom? Ako po. Iba na naman yun. Iba na naman yung iniinom na yan. Hindi interesado sa... yung mga... Gusto kong without malice.
susubukan ko nga uminom ng gatas ng ina. Eh, Ano kaya, babata kaya ako niyan, Ed? ang interest mo ata dyan, hindi yung content, kundi yung container. Ginawa mo kong pitis. And then, yung content naman. Hindi, susubukan ko lang. At titignan ko kung anong reaction nung pupunta sa DOH. Nabili ako ng gatas. Kasi hindi ko kami kumaininom ng gatas ng baka. Hindi naman. Advance mo kami. Para punta sa Red Cross. Gatas ko ng hinahanap ko. Pagbentahan kaya ako nun. Okay. But seriously, maganda yung if I remember it right noon, wala pa yung mga bago ngayon, yung nasa yung Tetra Pak na fresh milk, yung Magnolia, ganun. Yung direct nga dinideliver galing sa baka, kalabaw. Diba? Ang ginagawa na yung pinapakuluan ng mother ko yan, tapos nag-aagawan kami ng brad ko. Kasi yung masarap yung sa maiwan na matigas sa itaas. Yung fruit, ano ba yan? Ganon? Oo, yung nandun sa itaas na matamis. Iniinom namin yan pag umaga noon eh. Tapon yan yung dahon ng saging, di ba? Bakit ba napunta tayo doon sa gatas? Sino ba nag-bring subject na yan? Si Alberto Milo yata eh. Ano ba? Ano naman eh. Tao lang daw yung mino ng tao eh. Mga hayop kumaino ng gatas kagaling sa kanila eh. Oo nga, no? Okay. New Age. Age of Aquarius. Gusto ko rin ng gatas ng ina. Sabi ni Din. Bakit tinatawag nila? Yan, tanungin natin yung ating mga listeners. Bakit ba tinatawag yung Age of Aquarius? Yung age, yung kanta na yan? This is the dawning of the Age of Aquarius. Age of Aquarius. Bakit sinasabi nila peace time na to? Ayun, sapal. Yung pala dyan sabi ni Ed, sapal. Sapal ba yan? Yung thick layer, yung sa itaas pag after it is boiled. Yeah, sapal. Sapal pala yan. Okay. Didi, another episode. Tayo, masaya itong gabi natin, Ed. Ganun ba? Ang importante lang natin, maibigyan natin sila ng informasyon tungkol sa gatas ng tao. Ayun, napatawa tuloy si Ander Chino. Pero seriously, yung isa sa mga, going back to the aspect of itong nangyayari ngayon ng mga releases, meron pa rin ang mga release na ito galing sa, they were forced to release this because yung mga drop nila Asange, nila Snowden, yung mga blowers. Yung mga whistleblowers. Pero balita ngayon that there will be another big drop within the year. Much big drop in what? Big drop in terms of the informational content. Much worse now. What can be much worse than pedophilia? What? Ano ba? Yung pedophile kasi, ang nangyayari ngayon na lumalabas is yung sacrifice, yung pedophiles, sinasacrifice yung mga bata, iniinom yung dugo, mga isa ganon. So it can be worse than that kasi sabi nila, there will be a new drop down ng mga whistleblowers which will be worse than. Well, oo may nababalita naman tayo na yung mga elite. Diba? Kinikidnap yung mga teenagers o preteens. Tapos, kinukuha lang daw doon yung pituitary gland. Kaya nga ayaw ng yung mga DEMS, mga elite na lagyan ng border wall yung South
South sa US. Kasi yung supply nila wala, mahirapan na sila. Ganun ba? Oo. Kasi hindi lang yung drugs, pati trafficking in human life. O kasi blood suckers na yun, nagsasacrifice sila, kasama yun sa Luciferan ritual Oo. Patay sila ng inumin yung dugo. Oo. Inumin yung dugo, pero siguro iba, para kukunin yung pituitary gland, kakainin nila yung pituitary gland para, ang alam ko, ano bang magagawa ng pituitary gland? Enhance yung intuition. May yung para yung mga matatanda, pag inumin nila yung dugo ng bata daw, na-energize sila. Daw. Sanggol sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos Ama, dapat tayo gatas na walang daya ang ipakain. Kaya rin gatas na walang daya. Di gatas ng ina yun. Ayun, sabi ni Gina, adrenochrome supply from blood of young. Pag-aralan mo yung adrenochrome, may idea ka doon. Ako yun, yung chemical, parang chemical content yun, o energy ba? Makabigay ng energy. Ayun, grabe ngayon is itong latest nangyayari ngayon sa New York na nakalabas na yung bata, buhay yung bata, pinapatay pa. Sa US. Maraming mga tawag yan, mga revelation na mag-uusbungan yan, ha? Oo. Okay, sige. Paalam mo tayo. Lumampas na tayo ng 30 minutes, Oo, masaya. Okay. Sige, Ed, paalam tayo. Good night. Good day, everybody. Good night. Masaya ako kasi sa solo Ano na? Blue. The world is blue. Nakikigaya ka sa akin. Pareho tayong lonely tonight. Lonely tonight. I'm lonely tonight. Okay, ganyan talaga buhay. So, ano lang, okay. At tayo muna yung mag-say good night. At ako'y babalik bukas. So, para mabigyan ng balita ang ating mga listeners dyan sa WOTN. Kayong huwag na tayo mag-away-away dahil malapit-lapit na. Mag-away uli kapag nagkaroon ng lull before the storm. Alright. Okay. Alright. Yan naman po yan po ang kabuuan ng aming pagtatanghal ni Ed Neri para sa gabing ito. Ako si Anton Israel. Nag-iwan po sa lahat na isang mapayapa at magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi. Yes, Sunday Super Chat. At pinasasalamatan ko po pala yung ating mga viewers tonight. Hindi ko na kayo maisa-isa. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanilang komentaryo. 144 comments at 68 reactions, 41 high of 45 viewers. Raho, good evening. Yun ang harvest ng mga satanic ritual. Okay, sige Raho. Thank you. Until next time. Bye-bye.